Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa lahat po ng mga taga-subaybay natin sa iba't ibang dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod, tayo po ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. At bago po natin simulan ng atin pong pagtalakay, tayo po muna ay manalangin. Ama namin ng tahanan po ay nasa itaas na malangit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong ibinigay sa amin na pribilehiyo na muli ay amin pong mapapag-aralan ng inyo pong mga banal na salita. Nawa ay kami po ay patubayan ng inyo pong banal na espiritu at nawa ay puspusin po kami ng karunungan at kalaman nagmumula sa inyo. Nawa ay anda po ang puso't isipan ng bawat isang naikinig at nawa ay sila ay bigyan din ng kasigasigan na saliksikin ang mga katotohanan na amin pong tinatalakay sa himpilang ito. At nawa ay inyo pong patuloy na pagsubaybay ang siyang maranasan ng bawat isa. Tulungan po kami na amin pong mapahalagahan ang mga mensahe na amin pong matutunghayan at nawa ito po ay amin pong may sakabuhayan. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ay atin pong tatalakayin ang isang pag-aaral na kung saan ay atin pong uunawain dito at atin pong alamin kung ano po ang sinasabi ng Panginoon patungkol po sa atin pong pananampalataya. At sapagkat mayroon pong mga paniniwala na ang tao ay manampalataya na lamang at sapat na, ligtas na. Kahit anong mangyari ay ligtas na. Ano ho? Kaya atin pong babalansin ang mga talata na atin pong tutunghayan mga kapatid. Ang atin pong pag-aaral ngayon mga kapatid ay pinamagatang The Author and Finisher of Our Faith. Ang may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Ang atin pong key text ay mababasa sa Hebreo Kapitulo 12 talatang 2. Ang sabi po ay ganito: Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Dito po mga kapatid ay atin pong nakita, yun pong linya na nagsasabi, The Author and Finisher of Our Faith. Sa Tagalog, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Sino po yun mga kapatid? Ang sabi rito, si Jesus. Kapag inyo pong nabasa ang talatang ito, ay maaring inyong isipin na si Kristo lang o si Jesus lang ang gagawa ng lahat para sa ating kaligtasan. O sa ating pananampalataya, at ang tao ay wala ng bahagi, manampalataya na lamang. Atin pong unawain kung sa anong punto na ang tao po ay walang bahagi, at sa anong punto naman na ang tao ay mayroon pong bahagi, at sa anong paraan po si Jesus ay author and finisher of our faith. Kaya ngayon alamin muna po natin ang ibig sabihin ng salitang author. Ayon sa talata na ito, sa Hebrews chapter 12 verse 2, binanggit yung salitang author at saka yung finisher. Yung author po na ginamit dito ay merong katumbas sa salitang Grego na archegos. Ito pong archegos ay may kahulugan sa English na a chief leader, author, captain, prince. Ayan po. So, ito po ang ibig sabihin mga kapatid ng salitang author. Si Kristo daw po ay ating author or chief leader, punong tagapanguna. Ano pa? Captain. Yan, kapitan. Ibig sabihin siya yung nangunguna. Prince. Siya po yung prinsipe mga kapatid. Kaya kapag sinabing si Kristo po ang author, siya po yung nangunguna mga kapatid. Siya yung may akda. Ano ho? Ngayon, ating basahin ang sinasabi naman dito sa Hebreo Kapitulo 2 talatang 9 hanggang 13.
dito natin higit na maunawaan yung salitang author na parehong salitang Grego na archegos ang ginamit. Pero dito sa Hebrews chapter 2 verses 9 hanggang 13, ang binanggit naman dito sa halip na author ay captain na ang ginamit na salita. Ang sabi rito, "But we see Jesus, who was made a little lower than the angels, for the suffering of death crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man." Yan. Ang sinasabi rito, si Jesus po ay ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalulhatian at karangalan upang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sa verse 10, sabi sa English, "For it became him for whom are all things and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through sufferings." Yan, sino daw po yung atin pong tagapagligtas? Yung captain of their salvation na sinasabi rito? Si Kristo po ito, mga kapatid. At paano po mapapasakdal ang kapitan ng ating kaligtasan? Sabi rito, sa pamagitan ng mga pagsubok o mga pagdurusa. Dito sa Tagalog, wala namang binanggit na kapitan. Ang sabi rito, nagawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamagitan ng mga sakit. Ayan po. Yun pong termino na captain of their salvation sa Tagalog ay may gawa. So ibig sabihin, pareho lang doon sa salitang author o may akda. Sabi rito, may gawa ng kaligtasan. Kaya yun pong sinasabi rito, mga kapatid, na may gawa ng kaligtasan. Hindi lang ito nangangahulugan na tayo ay ililigtas lang niya, na wala tayong kooperasyon. Ano ho? Tama yun na siya po ang gumawa ng kaligtasan para sa lahat ng tao. 100% wala pong bahagi ang tao doon sa kaligtasan na ginawa ni Kristo, sapagkat siya yung nagdusa at napasakdal sa pamagitan ng mga pagdurusa. Ngunit, meron pong pagkikipagtulungan ang tao doon sa ikalawang bahagi ng pagliligtas. Kasi yung una, God's work for us. Gawain ng Diyos yun para sa tao. Walang bahagi po ang tao doon, mga kapatid. Doon sa pangalawang bahagi, God's work in us, meron na pong bahagi ang tao. Yun po yung sa pagpapakabanal. Kaya dito sa verse 11 ang sabi, "For both he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one." Yan. So yun daw pong nagpapabanal at yung pong pinapabanal ay iisa lang. O ibig sabihin, nagkakaisa. Ibig sabihin, si Kristo po yung nagpapabanal, ang tao naman po, o yung mga tao na mananampalataya ang pinapabanal. Ano po yun? Ngayon, itong salita namang finisher, nakaugnay doon sa ating key text, ay meron naman pong katumbas sa Grego na teleotes. Itong teleotes po, mga kapatid, ay completer, tagapagtapos, finisher, completer, consummator. Yan po. So, ibig bang sabihin nitong finisher ay siya na ang gagawa lang talaga lahat para sa kaligtasan ng tao? At ang tao ba ay wala ng bahaging gagampanan? So, ano po ang ibig sabihin nito? The author and finisher of our faith. Ang sabi dito sa General Conference Bulletin, April 14, 1901, paragraph 32. "Looking unto Jesus, not only as our example, but as the author and finisher of our faith. Remember this, as at our baptism we pledge ourselves to Him, and receive the ordinance in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. These three great powers of heaven pledge themselves to work in our behalf, not only to begin, but to finish our faith." Ayan, mga kapatid. Sabi rito,
namasdan si Jesus hindi lamang bilang ating halimbawa, kundi bilang may akda o yung may gawa o kapitan at tagapagtapos ng ating pananampalataya. At yun pong gawain ni Jesus na yun ay hindi lang siya ang gagawa, kundi yung three great powers of heaven: the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kaya sabi rito, ang tatlong dakilang mga kapangyarihan na ito ng langit ay nanata sa kanilang mga sarili na gagawa para sa ating kapakanan, hindi lamang upang umpisahan o simulan, kundi upang tapusin ang ating pananampalataya. Kaya yun pong gawain ng pagliligtas sa atin, ito po ay sinimulan ng Panginoon Hesus. At hindi lang si Jesus, kundi ng tatlong kapangyarihan ng langit. Yung three great powers of heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ito po ay kanilang sinimulan sa tao at tatapusin sa tao na mananampalataya. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas ay gumagawa po ang Diyos, mga kapatid. Pero dapat nating balansin ito kasi baka isipin natin ay wala na palang gagawin ng tao. Lahat pala ay gagawin na ng Diyos. Pero alamin natin sa anong punto na lahat ay gagawin ng Diyos at sa anong punto naman na ang tao ay maililigtas. Ano ang kanyang bahagi? Ngayon, ang kasunod po ay itong nakasaad sa Signs of the Times, January 16, 1896, paragraph 7. Ang sabi rito, "The humanity of Christ is called that holy thing." Yan, yun daw pong pagkakatawang tao o pagiging tao ni Kristo ang tinatawag na that holy thing, yung banal na bagay na binanggit sa aklat ng Lucas. Si Kristo daw ay that holy thing. Yung ipinagbubuntis ni Maria ay tinawag na that holy thing. Si Kristo po yun. Yun po yung pagiging tao ni Kristo. Kaya dito, mga kapatid, maunawaan natin na sa pagiging tao ni Kristo, siya po'y tinawag na banal. Sabi pa rito sa kasunod ng mga pangusap, "The inspired record says of Christ, He did no sin. He knew no sin, and in Him was no sin. He was holy, harmless, undefiled, separate from sinners. He tabernacled among men." This testimony concerning Christ plainly shows that He condemned sin in the flesh. No man can say that he is hopelessly subject to the bondage of sin and Satan. Christ has assumed the responsibilities of the human race, and the sins of all that believe are charged to Him. He has engaged to be liable for them. He obeyed every jot and tittle of the law, to testify before unfallen worlds, before holy angels, before the fallen world, that those who believe in Him, who accept of Him as their sin offering, who rely upon Him as their personal Savior, will be advantaged by His righteousness and become partakers of His divine nature. He testifies that through His imputed righteousness, the believing soul shall obey the commandments of God. Yan po, mga kapatid. Ito po pala ang ibig sabihin, mga kapatid, ng gawain ng Panginoon na sinimulan niyang gawin para sa tao. Hindi sinabi ng Panginoon na ako ang susunod ng kautusan at ang tao ay hindi susunod. So hindi po ganun. Ang sinimulan ng Diyos na gawin, yung kanyang pagbubuo ng sakdal na katuwiran, na siya ay nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Yun po yung katuwiran na yan po yung ating title to heaven, na tayo po ibibilang na matuwid, mga kapatid. Dahil po yun sa katuwiran ni Kristo. At dahil sa ang katuwirang yun ni Kristo ay ating sinampalatayanan, ay hindi po tayo magpapatuloy sa paglabag sa utos ng Diyos, kundi atin pong nanaisin na sundin ang kalooban ng Diyos, na tayo po ay susunod rin sa kanyang mga utos. Kaya maliwanag yung sinasabi rito sa huling bahagi. He testifies that through His imputed righteousness, the believing soul shall obey the commandments of God. Si Kristo po ay nagpapatotoo na sa pamagitan ng kanyang katuwiran na ibinilang
ang nananampalatayang kaluluwa ay susunod sa mga utos ng Diyos. Kaya hindi po lisensya na patuloy na lumabag ang tao dahil sa katuwiran ni Kristo, na dahil si Kristo ay sumunod sa utos. Ang layunin ng Panginoon Hesus ay upang sundin ng tao ang kanyang mga utos, sapagkat ang tao ay bigo. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10 at 23. Kaya si Kristo po yung sumunod ng sakdal ayon sa Romans 10 verse 4. Si Kristo ang kinauuwian ng kautusan para sa bawat isang sumasampalataya. Pero hindi nangangahulugan na hindi na natin susundin yung kanyang mga utos. Kaya dito mga kapatid, yung gawain ng pagliligtas sa tao, yan po'y sinimulan ng Panginoon Hesus. Pero ang tao po ay nais din niya na sumunod, makipagtulungan sa gawain ng pagliligtas. Doon sa unang bahagi ng pagliligtas, ang tao po ay walang bahagi ron. Yun po ay totally, yun po ay gawain ng Diyos para sa tao. Yun pong imputed righteousness. Pero sa imparted righteousness, yun pong katuwirang ibinahagi sa tao, na imputed righteousness din yun. Pero kapag naibigay na sa tao, nagiging imparted righteousness o katuwirang ibinabahagi. At yun po yung ugali ni Kristo na pagiging masunurin sa utos ng Diyos. Kaya binabanggit pa rin dito sa sunod na talata ating babasahin sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala. Yung akala dito mga kapatid sa English ay purpose. According to His own purpose and grace. Yan. Ayon sa kaniyang sariling akala o hangarin at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Hesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So pansinin ninyo, kailan tayo iniligtas? Tayo po iniligtas ng Panginoon. Pero ano sabi rito? Yun pong pag-asa na yun ay kailan daw po? Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya nga, si Kristo po ay author ng atin pong kaligtasan. Siya yung may akda ng ating kaligtasan, mga kapatid. At tayo po ay hindi iniligtas dahil sa ating mga gawa, kasi wala nga tayong maipagmamalaking mabuting gawa. Kundi tayo po iniligtas ayon po sa kanyang panukala at biyaya. Sabi dito, na ibinigay sa atin, ito pong kanyang layunin at biyaya kay Kristo Hesus bago pa ang sanglibutan. Ngayon, basahin natin ang nakasaad sa Efeso Kapitulo 2 talatang 4 hanggang 6, tapos talatang 8 hanggang 10. Ang sabi ganito: Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. Bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Hesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Hesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ngayon ay tunghayan natin mga kapatid ang sinasabi sa talatang ito. Na tayo raw po ay iniligtas. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. At yun pong kaligtasan na yun ay kaloob ng Diyos. So kapag regalo, wala tayong ambag doon mga kapatid. Yun po ay gawain ng Diyos. Kaya sabi rito, hindi dahil sa mabubuting gawa na tayo iniligtas, kundi dahil sa biyaya ng kaligtasan. Kaya sabi rito, ang tao ay walang maipagmamalaki, kasi kung sa pamagitan ng gawa yung ating kaligtasan, mayroon pong ipagmamalaki ang tao. Pero hindi rin nangangahulugan mga kapatid na hindi na tayo gagawa ng mabuti. Kasi sa verse 10 ang sabi rito,
tayo po ay itinalaga para sa mabubuting gawa. Kaya ibig sabihin mga kapatid, si Kristo po yung gumawa ng sakdal na pagsunod. Yung kanyang katuwiran ay kinakailangan nating sampalatayanan. At kapag atin pong sinampalatayanan ang kanyang katuwiran, tayo rin ay itinalaga para sa mabubuting gawa. Hindi sa layunin na tayo ay bubuo ng ating sariling kaligtasan, kundi upang tayo po ay makipagtulungan kay Kristo na atin pong ganapin ang kanyang kalooban. Ngayon, basahin naman natin ang nakasaad sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 13, tapos 16 hanggang 17. Ang sabi ganito: At may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. At dahil dito ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang manghatulan silang lahat na hindi nagsisisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Ngayon, ang ating Panginoon Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamagitan ng biyaya, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ayan mga kapatid, nabasa natin dito mga kapatid, na mayroon pong mga tao na hindi maliligtas, hindi dahil sa sila hindi binigyan ng pagkakataon, kundi dahil itinakwil nila ang katotohanan. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas, pero meron pong mga taong madadaya, hindi dahil sa wala silang pribilehiyo, kundi dahil pinili nila. Ang sabi rito, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. Ano sabi dun sa verse 10? Kaya lahat ng tao mga kapatid ay meron pong pribilehiyong maligtas. Pero sa mga hindi iibig sa katotohanan ay hindi po maliligtas, at sila ay madadaya, hindi dahil sa sila'y dinadaya ng Diyos o nililito ng Diyos, kundi ipinahintulot na sila ay madaya sapagkat hindi nila inibig ang katotohanan. At dito mga kapatid, sinasabi sa verse 17, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Yan, kayong pong mga mananampalataya mga kapatid ay meron pong gawain na dapat gampanan. Ano po ang sabi? Mapatibay o patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Ang Diyos po ang gumagawa, pero ang tao rin po ay dapat makipagtulungan. Ngayon, basahin natin ang nakasaad rito sa Letters and Manuscripts, Volume 15, Letter 6A, 1900, Paragraph 8. Human nature is vacillating. Men grasp the truth with their perceptive powers, but they refuse to separate themselves from the world. Yan ang sabi rito. Ang likas ng tao ay, ito ay nagbabago-bago o nasisinsay. Sabi rito, nakakaunawa ang mga tao sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kakayanang mag-isip. Pero, tinatanggihan nila na humiwalay mula sa sanglibutan. Kaya marami pong mga tao mga kapatid na nakakaunawa sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan. Maging sa mga Pariseo noon, naunawaan nila yung kalooban ng Diyos, kaya lang ay ayaw nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga masamang hilig. Ganon din sa panahon ngayon, marami po ang nakakaunawa kung ano po ang kalooban ng Diyos, pero ayaw pong humiwalay sa mga kinagawian na, sa kinamulatang mga tradisyon o mga hilig. Kaya sabi rito, men will not consent to be God's peculiar people. Ang sabi rito, ang mga tao ay ayaw pumayag na sila'y maging bukod tanging bayan ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang tao ay papayag, ay magiging bukod tanging bayan ng Diyos sila. Pero dahil sa ayaw nilang pumayag, ay hindi po sila nagiging bukod tanging bayan ng Diyos. At sabi rito,
They know the truth of the Bible, but they do not want to obey, and they turn from the truth. Yan, sabi rito, alam nila ang katotohanan ng Biblia, ngunit ayaw nilang sundin, at sila ay tumatalikod mula sa katotohanan. They act out their unbelief, and darkness comes upon their souls. Choosing their own way, they are left to be filled with their own devices. Ang sabi rito, kanilang pinag-iibayo yung kanilang kawalan ng paniniwala. Ayan. Ang sabi rito, at ang kadiliman ang dumarating sa kanilang mga kaluluwa. Dahil sa pagpili ng kanilang sariling mga landas o mga daan, sila ay naiiwan upang mapuno ng kanilang sariling mga kagagawan. Truth is insulted, Christ ignored, and perdition will be their portion unless they turn and repent. Dito maliwanag ang nakasaad. Kapag yung katotohanan ay ating ininsulto at ganun din binaliwala natin si Kristo at hindi natin inibig yung katotohanan dahil ayaw nating sundin, ang sabi rito, kapahamakan ang kanilang kahihinatnan o ang kanilang magiging bahagi maliban na sila magsisi. Yan, kaya ibig sabihin, hindi dahil sa hindi pwedeng iligtas ng Panginoon ang tao, kundi dahil sa ginagawa ng tao na pangiinsulto sa katotohanan, kaya ang tao ay hindi maliligtas kung ganoon ang ginagawa. Ngayon ay basahin naman natin na nakasaad dito sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. So bigyan diin natin itong verses 35 and 36 na ito. Na ano sabi rito? Huwag daw pong itakwil yung pagkakatiwala, yung confidence, yung pananampalataya na mayroong dakilang gantimpala. Pero ang tanong, kailan makakamtan yung gantimpala at ano ang kondisyon? Ang sabi rito, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis. Ayan, kinakailangan po ng pagpapatuloy mga kapatid. Merong pagtitiis? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos. Ayan, yung kalooban ng Diyos ang dapat na gawin mga kapatid. Ano po mangyayari? Ay magsitanggap kayo ng pangako. Yan, kaya kung hindi kalooban ng Diyos yung ating ginagawa, ay hindi po tayo makakatanggap ng pangako mga kapatid. At sa patuloy, ang sabi sa verse 37, sapagkat sa madaling panahon siya ay pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Sa verse 38 hanggang 39, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, sa English yung umurong ay drawback, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayan mga kapatid ang sinasabi rito. Kapag umurong ang mananampalataya, ano ibig sabihin ng umurong? Ay hindi na nagpatuloy, umatras na eh. Hindi na nagpatuloy sa pananampalataya. Ang sabi rito, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Sa huling talata, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yan po mga kapatid ang sinasabi rito. Kaya merong mga tao na hindi pa rin maliligtas kahit na minsan ang nanampalataya. Kapag umurong, kapag umatras, hindi na nagpatuloy, ay hindi po magkakaroon ng kaligtasan. Kaya bagaman sa ating pag-aaral na ito ay sinasabi doon sa ating key text na si Kristo ang author and finisher of our faith, hindi po ibig sabihin noon na once saved, always saved, na minsan kang nanampalataya, ay kahit anong gawin mo, kahit umurong ka ay ligtas ka. So hindi po. Mayroon pong kondisyon. Kasi ang sabi rito sa verse 39, yung umurong ay patungo sa kapahamakan. Pero doon sa mga magpapatuloy, ay meron pong kaligtasan ng kaluluwa. At itong salitang drawback o yung phrase na drawback na ginamit dito sa Hebrews chapter 10 verse 39, ito ay may katumbas sa salitang Grego na hupostelio. Itong hupostelio mga kapatid ay to withhold under or to cover or shrink, to draw back
or shun, withdraw. Yan, ibig sabihin, umatras ka na. Yan, yun pang ibig sabihin nung drawback. Hindi na talaga nagpatuloy. Binitiwan mo na yung iyong pananampalataya. Kaya dito sa Revelation chapter 14 verse 12 ang sabi, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yan po ang katangian ng mga taong maliligtas. Ano po ang kanilang taglay? Sabi rito, meron silang pagtitiyaga. Pagtitiyaga ng mga banal. Ano itong pagtitiyaga na ito? Itong salitang patience o pagtitiyaga sa salitang Grego ayon doon sa talata na ginamit. Ito po ay hupomone. Hupomone. Itong hupomone ay cheerful, endurance, constancy, enduring patience, continuance. Yan. So itong continuance mga kapatid, yun, nagpapatuloy. Hindi ibig sabihin na nagpapatuloy na mula nang nampalataya ka na, hindi ka na nagkakasala. Ang tinutukoy dito, nagpapatuloy ka na sumunod sa Panginoon kasi hindi ka naman umaasa doon sa sarili mong katuwiran. Kundi ang iyong sinasampalatayanan, yung katuwiran ni Kristo, yung imputed righteousness. Pero sa patuloy mong pagsunod ay iyong idine-develop yun pong ugali ni Kristo, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, atin namang tunghayan ang sinasabi rito sa Mateo Kapitulo 19, talatang 16-17. Merong nagtanong po dito, ang sabi niya, Master, o good master, what good things shall I do that I may have eternal life? Sabi niya, mabuting guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng ating Panginoon Hesus sa verse 17, if thou wilt enter into life, keep the commandments. Sabi nun sa huling bahagi? Kung nais mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Yan. Kaya yun pong pagsunod sa utos mga kapatid, yan po yung requirement upang ang tao po ay makapasok sa buhay. Pero ating unawahin ito ng mabuti. Ibig bang sabihin ito yung ating mabubuting gawa na pagsunod sa utos ang magiging paraan upang tayo makapasok doon sa buhay? Hindi po yun. Hindi yun ang meritorious. Walang merit yung ating good works upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ay gawain ng Diyos para sa tao. Kaya dito, maunawaan natin ng malinaw kung ano ang ibig sabihin nito. Sabi rito sa Letters and Manuscript, Volume 5, Letter 15, 1888, Paragraph 11, it is through His righteousness that we are saved, and His truth as an abiding principle in the soul sanctifies the man. Yan. Ito daw po ay sa pamagitan ng katuwiran ni Kristo na tayo ay nangaligtas. At ang kanyang katotohanan bilang nananatiling prinsipyo sa kaluluwa ang magpapabanal sa tao. So nakuha niyo mga kapatid kung ano pong ibig sabihin nito? Yung requirement upang tayo po ay maligtas, upang tayo makapasok sa buhay na walang hanggan, ayun pong katuwiran ni Kristo. Yan po yung title to heaven. Yan yung ating titulo. Upang tayo makapasok sa langit. Pero yung sanctification, yan yung ating fitness to heaven. Tayo ay dapat na maging angkop doon sa langit. Kasi kahit may titulo tayo, kung hindi naman tayo angkop, ay hindi pa rin pwede. Halimbawa, mayroong mga iba na pinipike. Nagkakaroon ng driver's license kahit hindi nag-actual ng pag-drive. Anong mangyayari kung meron siyang driver's license? Kahit na may driver's license siya, kung hindi man talaga siya marunong mag-drive ng sasakyan, pwede ba na pag-drive siya ng sasakyan na hindi siya marunong? Yung usapin yung hanggat hindi siya marunong So hindi po pwede mga kapatid. Kaya ang punto dyan, ang tao po ay hindi magiging angkop sa langit kahit na siya ay mayroong titulo na pumasok sa langit. Kung hindi siya angkop, hindi pa rin siya makakapasok sa langit. Kaya ganun din po sa atin pong tinatalakay nga dito mga kapatid, na ang gawain ng Panginoon Hesus na siya ang author and finisher of our faith ay hindi nangangahulugan na siya na ang gagawa lahat para sa tao. Meron pong bahagi ang tao, pero dapat alam natin kung saang punto o sa anong bahagi ng pagliligtas.
Yung unang bahagi ng pagliligtas para sa tao ay yun pong tinatawag na salvation from the condemnation of the law. Yun po yung ginawa ng ating Panginoon Hesus. Tayo po ay binayaran o iniligtas mula sa hatol ng kautusan na ikalawang kamatayan. Binayaran, yun pong pagbabayad na yun ay para sa lahat ng tao. Kaya legally, lahat ng tao po ay bayad na. Tinubos na. Ano ho? Pero, meron pa pong sunod na bahagi, yung tinatawag na salvation from the power of sin. Ano, yun pong pagliligtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sapagkat tayo narito pa sa mundong ito, tayo ay nakaranas pa ng mga pag-atake ng dyablo. Buhay pa ang dyablo eh. So upang tayo po ay mailigtas mula sa mga pakana ng dyablo, ay tayo po ay itinuturo ng ating Panginoon Hesus sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ano ho? Kaya nga sabi niya sa John 14:15, "If you love me, keep my commandments." Ano ho? Yun po yun mga kapatid. Kaya dapat balansehin natin ang katuruan ng banal na kasulatan. Hindi pwede na bias. Hindi pwedeng namimili tayo ng talata. Kinakailangan na natin pong pagkumpara-kumparahin, paghambing-hambingin ang mga talata ng Biblia. Sabi rito sa Signs of the Times, June 18, 1894, paragraph 6. "No one can enter into life who persists in disloyalty, since Christ was given to our world that he might save his people from their sins. When the young man came to Christ, saying, 'Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?' Jesus said to him, 'If thou wilt enter into life, keep the commandments.' It was not possible for the young man, or for anyone, to keep the commandments of God, except through the merit of Jesus Christ. Without the shedding of the blood of Christ, there could be no remission of sin, no imputation of the righteousness of Christ to the believing sinner. Christ endured the penalty of sin in his own body on the cross, and fulfilled all righteousness. The merit of the righteousness of Christ is the only ground upon which the sinner may hope for a title to eternal life. For Christ hath given himself for us, an offering and sacrifice to God, as a sweet-smelling savor. An infinite price was paid for man's redemption, not that he might be saved in his sins, not to make void the law of God." So maliwanag po ang nakasaad dito mga kapatid, ano? Na hindi po maaring pumasok sa buhay ang tao o sino man na nagpapatuloy sa disloyalty o yun pong pagtataksil sa Panginoon. Ano ho? At sabi rito, imposible para doon sa binatang mayaman, yung binata na nagtanong kay Kristo. Sabi niya, "Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?" Nagtanong siya anong dapat niyang gawin upang magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, kung nais mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. At sabi naman dito, sa kasunod, imposible raw para doon sa binata na yon at para sa sino man, ibig sabihin maging para sa atin, imposible na sundin ang kautusan ng Diyos maliban na sa pamagitan ng merito o kagalingan ni Hesukristo. Hindi ibig sabihin nung talata sa Matthew chapter 19 mga kapatid, na para maligtas ang tao ay dapat sikapin niya sa kanyang sarili na sumunod siya sa kautusan. Hindi po yun ang konsepto nun mga kapatid. Hindi by works ang kaligtasan. Ito po ay through the merit of Jesus Christ, through His righteousness. By grace. Kaya tama po yung sinasabi na ang kaligtasan ay by grace, through faith. Tama po yun. Pero, tandaan natin, hindi raw maaring pumasok sa langit yung nagpapatuloy sa paglabag sa utos ng Diyos. At imposible rin para sa tao na makasunod sa utos ng Diyos maliban na lamang sa pamagitan ng merito o kagalingan ni Hesukristo. At ano pong sabi rito? The merit of the righteousness of Christ is the only ground upon which the sinner may hope for a title to eternal life. Ayan, maliwanag Kaya maliwanag, yun pong
merito o kagalingan ng katuwiran ni Kristo, yun ang tanging basihan upang ang makasalanan ay magkaroon ng pag-asa para sa titulo sa buhay na walang hanggan. Hindi po yun yung sariling katuwiran ng tao. Yun po yung katuwiran ni Kristo na kapag sinampalatayanan ng tao ay nagiging kanyang katuwiran din. Kaya yun pong tinatawag na pagliligtas ng ating Panginoon Hesus, mga kapatid, ayon sa huling bahagi rito, yun pong pangtubos na ibinayad para sa katubusan ng tao ay hindi upang iligtas ang tao sa mga kasalanan. Not that he might be saved in his sins, not to make void the law of God. Kaya nga sabi, from their sin, hindi man in his sins. So hindi po binabaliwala, yun pong kautusan ng Diyos. Yun po ang pagliligtas ng ating Panginoon. At sabi pa rito sa Christ Object Lesson, page 391, paragraph 1. If thou wilt enter into life, he added, keep the commandments. The character of God is expressed in His law. And in order for you to be in harmony with God, the principles of His law must be the spring of your every action. Yan, sinasabi rito, mga kapatid, na ang ugali ng Diyos ay nahayag sa kanyang kautusan, at upang tayo ay maging kasang-ayon ng Diyos, ang mga prinsipyo ng kanyang kautusan ay kinakailangang makita sa atin pong mga gawa. At dito pa sa Christ Object Lesson 391, paragraph 2, Christ does not lessen the claims of the law. In unmistakable language, He presents obedience to it as the condition of eternal life, the same condition that was required of Adam before his fall. The Lord expects no less of the soul now than He expected of man in paradise: perfect obedience, unblemished righteousness. The requirement under the covenant of grace is just as broad as the requirement made in Eden: harmony with God's law, which is holy, just, and good. So pareho lang daw po yung condition, mga kapatid, na hinihingi ng Diyos sa tao. Sa panahon ni Adan at maging sa panahon natin ngayon, ang kondisyon po ng buhay na walang hanggan ay yun pong sakdal na pagsunod sa utos. Kaya nga, ito'y ginawang posible ng Panginoon Hesus para sa bawat isa sa atin. Ayon sa Romans chapter 10 verse 4, si Kristo yung kinauuwian ng kautusan. Hindi sinabing katapusan, kundi kinauuwian, sapagkat siya yung sumunod ng sakdal sa kautusan upang ang bawat sumasampalataya rin naman ay magkaroon ng katuwiran ni Kristo na sakdal na nakasunod. Ibig sabihin ay maibibilang na sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. At ang tao naman pong nanampalataya ay susunod rin po sa halimbawa ng Panginoon. Okay, ipagpatuloy pa natin. Dito sa Revelation chapter 2 verse 10, ang sabi rito sa huling bahagi, Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Sa Tagalog, magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ano bang ibig sabihin nitong magtapat ka hanggang kamatayan? Kasi itong salitang faithful, isinalin sa Tagalog na magtapat. Be thou faithful hanggang kamatayan. Pero itong salitang faithful ay meron pong dalawang kahulugan o dalawang synonymous na mga salita. Kasi ito ay nagmula sa salitang Grego na pistos. Itong pistos, mga kapatid, ang ibig sabihin ay trustful. Yan ay subjectively trustful, ibig sabihin mapagtiwalain. Kapag objectively naman, ang ibig sabihin ng faithful ay trustworthy, ibig sabihin mapagkakatiwalaan. Ano bang ibig sabihin dito nung be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life? Ano yung tamang katumbas na salita niyan ayon sa salitang Grego na pistos? Yung bang trustworthy o yung trustful? So dito ay pwedeng pareho, be thou trustworthy, kasi dapat maging katangian din naman talaga yun ng mananampalataya.
Pero mas higit na applicable dito itong be thou trustful. Ano? Kasi, ano po, ikaw ay dapat maging mapagtiwalain. Kasi hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Kanino ka magtitiwala? Kay Kristo ka magtitiwala, mga kapatid, hanggang sa kamatayan, hindi sa sariling good works. Ano ho? At kung ang tao po ay maging mapagtiwalain kay Kristo hanggang kamatayan, ay siya po ay magkakamit ng putong ng buhay. Hindi na nangahulugan dyan ng faithful ay hindi na nagkakamali ang tao. Ano kaya ngayong point dyan, mga kapatid, ay ang tao po ay maging trustful sa Panginoon at patuloy siyang susunod. Okay, ngayon, ito ang sinasabi rito sa Step to Christ, page 71, paragraph 2. When the mind dwells upon self, it is turned away from Christ, the source of strength and life. And kapag ang isipan daw po ay nananahan lang sa sarili, ibig sabihin ay nakatuon po sa sarili, ano pong mangyayari, mga kapatid? Ang mangyayari po, ito po ay mailalayo mula sa pinagmumulan ng lakas at ng buhay. At sabi rito, many who are really conscientious and who desire to live for God, he too often leads to dwell upon their own faults and weaknesses, and thus by separating them from Christ, he hopes to gain the victory. And ito yung gawain naman ni Satanas, na dahil marami po yung mga masyadong nag-iisip para sa kanilang sarili, na kanilang tinitingnan yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga kamalian at mga kainaan. At ang ginagawa naman ni Satanas, kanya pong inaakay sila na humiwalay mula sa Panginoon. Kasi ang gustong ipakita ni Satanas ay ang mga kahinaan, mga kamalian ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi rito, we should not make self the center and indulge anxiety and fear as to whether we shall be saved. So hindi pala natin yung dapat problemahin, mga kapatid, ano? So sino sa inyo ang namumroblema kung maliligtas o hindi? So kung kayo namumroblema, kung kayo maliligtas o hindi, ay wag na kayong magproblema. Wag na tayong magproblema kung tayo maliligtas o hindi. Kasi ang sabi rito, we should not make self the center and indulge anxiety and fear as to whether we shall be saved. Ano ho? Sabi rito, hindi tayo dapat na mag-isip na, kumbagay, wag natin pagtuunan ng pansin yung ating sarili. At wag tayong magpasasa sa kagulumihanan at takot kung tayo ba'y maliligtas o hindi. Ano? Ang sabi rito, all this turns the soul away from the source of our strength. Ang lahat ng ito ay naglalayo ng kaluluwa mula sa pinagmumulan ng ating kalakasan. Sabi rito, commit the keeping of your soul to God and trust in Him. Yan, mga kapatid. Yan yung sinasabi na be thou trustful o be thou faithful unto death. Ibig sabihin, be thou trustful in Him until death. Ano ho? Kaya yan po yun, na wag natin problemahin kung tayo ba ay maliligtas o hindi. Ano ho? Ang ating gawin ay ano po, ipagkatiwala ang pag-iingat ng ating kaluluwa sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya. At sabi dito, talk and think of Jesus. Kaya yun po ang ating bahagi, mga kapatid. Pag-usapan natin at isipin natin palagi si Jesus. Paano yun mangyayari? Kung tayo walang ginagawa, kung tayo hindi nagbabasa ng Biblia, ay hindi po natin magagawa ito. Kung ang ating palaging pinagkakaabalahan ay ang panonood ng mga walang kwentang bagay at maging ang mga paglalaro ng mga walang kwentang bagay na sobra, ano? Hindi naman masama ang paglalaro, pero kapag ito'y naging Diyos-Diyosan na at ano pa mang ibang mga bagay naging Diyos-Diyosan na, ayan po ay hindi mabuti. At tayo ay nakatuon sa sarili. Ano, ang karaniwan nagiging focus ng tao ay kung sino yung magaling. Ano? So hindi po 'yun. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang Panginoon Hesus. Kaya kapag ang atin pong binasa palagi ang Biblia, ay palaging si Jesus ang atin pong mapag-uusapan, ang ating palaging may isip. At sabi rito, let self be lost in Him. Put away all doubt, dismiss your fears. Yan po yung sinasabi rito, mga kapatid. Huwag tayong, o kumbaga sabi rito,
alisin natin ang lahat ng mga alinlangan at atin pong lisanin din o itakwil itong mga takot na umaalipin sa atin. At sabi rito, rest in God. He is able to keep that which you have committed to Him. If you will leave yourself in His hands, He will bring you off more than conqueror through Him that has loved you. Yan, napakagandang mga pangako nito mga kapatid, na tayo raw po ay magpahinga sa Diyos. Ibig sabihin tayo ay mahimlay sa Panginoon. Hindi tayo yung gagawa ang Panginoon ang gagawa sa atin. Ano ibig sabihin nitong rest in God? Hindi tayong magsisikap na gumawa ng ating kaligtasan. Hindi ko ibig sabihin na hindi na tayo gagawa na wala na tayong bahagi. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, ay atin pong tugunan yung panawagan ng Panginoon Jesus. Ang sabi niya, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Yan po yun yung sinasabi dito na rest in God. So magpahinga sa Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay magkaroon ng kapanatagan sa Panginoon na tayo hihinto sa paggawa ng kasamaan o ng paglabag sa utos ng Diyos. At kung tayo ay namamahinga sa Panginoon, sabi rito, He is able to keep that which you have committed to Him. Yan po yun. Kung tayo lamang ay magpapahinga sa Panginoon, na tayo po ay hihinto sa paggawa ng kasamaan o mga paglabag, ay dun po niya magagawa na kanyang ingatan yung kanyang pangako na ating ipinagkatiwala sa kanya, na kanyang tuparin para sa atin mga kapatid. Kaya kung hindi tayo makikipagtulungan, kung hindi tayo magpapahinga sa Panginoon, ay hindi po natin makakamtan yung pangako na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, magandang pangako ito. Ang sabi rito, ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo'y mag-iingat sa masama. Yan, yun pong faithful dito mga kapatid na binanggit. Ang Panginoon daw ay faithful. Yun po ay, yun nga yung tinatawag na pistos. Siya yung trustworthy. Siya yung pagtitiwalaan natin. Kaya siya yung trustworthy. Pero tayo bilang mga tao, tayo dapat yung maging trustful sa ating Panginoon. Sabi dito, at pakabanilin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Yan. Kaya dito po ay meron pong pagsunod sa Panginoon mga kapatid. At sabi rito, ang Diyos ay tapat. Siya ay trustworthy. Na siyang tumawag sa inyo, sabi rito, nagagawa rin naman nito. Ayan. Kaya ang Panginoon po ay gagawa pa rin. From the beginning until the end, yun po ay gawain ng Panginoon. Ang tao po ay dapat lang makipagtulungan. Ngayon, basahin natin ng isa pang magandang passage na sinasabi rito. Letters and Manuscripts, Volume 7, Manuscript 26A, 1892, paragraph 19. Man's efforts alone are nothing but worthlessness. But cooperation with Christ means a victory. Of ourselves, we have no power to repent of sin unless we accept divine aid. We cannot take the first steps toward the Savior. He says, I am Alpha and Omega, the beginning and the end in the salvation of every soul. But though Christ is everything, we are to inspire every man to unwearied diligence. Maliwanag po ang sinabi rito na ang mga pagsisikap ng tao lamang ay walang kabuluhan, walang saysay ito. Ngunit ang pakikipagkooperasyon o pakikipagtulungan kay Kristo ay nangangahulugan ng tagumpay. At si Kristo po yung pasimula at wakas sa pagliligtas sa bawat kaluluwa. Maliwanag po ito. Pero sinasabi rito na dapat na i-inspire ang bawat tao sa walang sawang kasigasigan o pagsisikap. At sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8 tapos 12 to 13 ang sabi ganito, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ano ba yung kaisipan ni Kristo? Sa verse 8 ang sabi, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. So yun pong kapakumbabaan ni Kristo at pagiging masunurin niya hanggang sa kamatayan sa cross ang dapat nating taglayin. Ang sabi sa verse 12,
Work out your own salvation with fear and trembling. Yan po yung sinabi dito sa bandang huli, ano? Anong ibig sabihin nitong work out your own salvation with fear and trembling? Paano natin ito unawain? Kaugnay dun sa sinasabing talata sa ating kitext na si Kristo ang author and finisher of our faith. So kung si Kristo ang author and finisher of our faith, bakit sinasabi rito na work out your own salvation with fear and trembling daw? Ano ho? Bakit may gawain pa rin ang tao? Ano kaya ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa verse 13, bagaman meron sinabi sa verse 12 na work out your own salvation with fear and trembling, pero dito sa verse 13 ang sabi, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So nakita nyo yun, mga kapatid, meron ditong cooperation ang tao sa Diyos. Kasi ang Diyos ang gumagawa saan daw? God which worketh in you. Ayan, siya po yung gumagawa sa atin, sa ating kalooban. Pero ang tao ay kinakailangan merong work out. Ano? Work out your own salvation with fear and trembling. So hindi pwedeng ang Diyos lang ang gumagawa na ang tao ay walang ginagawa. Kinakailangan po merong pakikipagtulungan ang tao sa gawain ito ng salvation from the power of sin. Ano ho? Kasi yung salvation from the condemnation of the law, yan po ay God's work for us. Pero yung God's work in us, ayan po yung salvation from the power of sin. Ano ho? Yan po yun, mga kapatid. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na maligtas sa pamagitan ng laban sa kasamaan. Ngayon, ipagpatuloy natin itong magandang passage ito. Sa Letters and Manuscript, Volume 23, Manuscript 47, 1908, Paragraph 24, ang sabi po ay ganito: in all our troubles and difficulties, it is our privilege to look to Jesus, the author and finisher of our faith. He wants us to unite with Him in finishing His work on the earth. So maliwanag po, ano, mga kapatid? Ang sabi rito, sa lahat ng ating mga kabagabagan, mga suliranin, ay pribilehiyo natin na tumingin kay Jesus na siyang ating kapitan o author, yung may akda at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Bagaman sinabing siya ang author and finisher of our faith, pero anong sabi rito? Ano ang nais ng ating author and finisher of our faith? Sabi rito, He wants us to unite with Him in finishing His work on the earth. Ayan, kinakailangan pala na tayo po'y makiisa sa Kanya sa pagtapos ng Kanyang gawain sa lupa. Hindi pala ito passive lang, ano? Hindi po passive. Ano ibig sabihin ng passive? Yun bang walang part ang isa? Yung isa lang ang gumagawa. Ito po, mga kapatid, ay kinakailangan ng cooperation. At sabi pa rito, sa Letters and Manuscript, Volume 7, Manuscript 26A, 1892, Paragraph 20, we are to strive, wrestle, agonize, watch, pray, else we shall be overcome by the wily foe. For all power and grace with which we can do this comes from God. But we are to trust in Him who is able to save to the uttermost all who come unto God by Him. Never leave the impression on the mind that there is little or nothing to do on the part of man, but rather teach men to cooperate with God, that they may be successful in overcoming. So napakaliwanag po ng mga passage nito, mga kapatid, ano? Na tayo po ay dapat na makipagbaka. Dapat tayong magsumikap, pero tayo ay dapat na magtiwala sa Diyos na siya ang may kakayanang magligtas sa atin. Huwag daw tayong mag-iwan ng anumang impresyon o pananaw sa isipan na walang dapat na gawin o kaunti lang yung bahagi ng tao na dapat gampanan. Sa halip ay ituro sa mga tao na makiisa, makipagtulungan sa Diyos upang sila ay maging matagumpay sa pakikipagbaka. At sabi pa rito, sa Letters and Manuscript, Volume 16, Letter 19, 1901, Paragraph 51, they are humble
they feel their dependence upon the Lord for all temporal and spiritual blessings. They do not trust in themselves, but depend on their Redeemer, the Alpha and Omega. Yan po, yun pong mga poor in spirit na sinasabing mapapalad. Ano ho? Ito po yung mga tao na nagpapakumbaba at lubusang nagtitiwala sa Panginoon para sa lahat ng pagpapalang pang-temporal at pang-spiritual. Sabi rito, hindi sila nagtitiwala sa kanilang mga sarili, kundi sila ay nagtitiwala sa kanilang manunubos na siyang Alpha at Omega. Yan po, kaya ang tao pong mananampalataya na nakikipagtulungan sa Panginoon, hindi pwedeng magmalaki sa kanyang sarili na siya ay banal na. Ano ho? Yan po ay dapat na, ano ho, dapat nating gawin yung gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon ng may kapakumbabaan. Kaya dito sa Hebrews chapter 5 verses 8 to 9, ang sabi ganito, bagamat siya anak gayon may natuto ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis, at nang siya mapaging sakdal ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya. Ano pong sabi dito mga kapatid? Si Kristo po, siya po'y pinasakdal ng mga pagdurusa at ano po, naging author of eternal salvation sa lahat ng mga nagsisisunod sa Kanya. Kaya ang mga ililigtas ng Panginoon mga kapatid ay yung pong mga tao na sumusunod sa Kanya. Ito ay dun sa gawain na sa pangalawang phase na ito ng pagliligtas. Ano ho? Kasi dun sa unang phase ng pagliligtas, yun pong salvation from the condemnation of the law o sa hatol ng kautusan na ikalawang kamatayan, lahat ng tao iniligtas na ng Panginoon doon mga kapatid. Legally, iniligtas na, bayad na. Ano, tinubos na. Kaya depende na sa taong tutugon. Yung mga taong tutugon sa panawagan ng Panginoon at susunod sa Kanya, sila yung Kanyang ililigtas mula sa kapangyarihan ng kasalanan at hanggang sa presensya ng kasalanan ay maililigtas. Ano ho? Kaya ulitin natin yung talata, sabi sa Hebreo Kapitulo 5 talatang 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Ayan, maliwanag po mga kapatid dito, na yun pong eternal salvation na mararanasan ng mga tao ay ano po, ito po ay dun sa mga nagsisisunod sa Panginoon. Kaya sa Revelation chapter 22 verses 12 hanggang 14 at verse 16, ang sabi rito, narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Ito pong isinalin sa Tagalog na mapapalad ang nangaguhugas ng kanilang damit. Sa English, ito po ay blessed are they that do His commandments. Ano, yun pong mga tumutupad ng utos ng Diyos, yung tinutukoy po dito. Ano po ang pribilehiyo na mararanasan ng mga nagsisitupad sa utos ng Diyos? Ang sabi dito, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. At nagpakilala yung Alpha and Omega na nagsasalita rito. Ang sabi niya, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. Yan, kaya si Kristo po mga kapatid, na siyang author and finisher of our faith, siyang tinatawag na Alpha and Omega, the beginning and the end. Ay ano po, siya po ay gagawa ng pagliligtas para sa lahat ng nakikipagtulungan sa Kanya. Yan po yung gawain ng pagliligtas ng ating Panginoon. Ano ho? Dito sa huling passage na ating babasahin, sa sulat ni Ellen White, Letters and Manuscripts, Volume 11, Manuscript 7A, 1896, paragraph 4, the Alpha and Omega does not utter words that will lead any soul to suppose
that a profession of faith without willing, genuine love and obedience will secure to him the entrance into the holy city and a right to the tree of life. The Lord declares, the people draweth nigh unto me with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. This is mockery to God, speaking with the mouth of guile. So maliwanag pong ating naunawaan mula sa mga pahayag na ito mga kapatid, na ang Alpha and Omega na si Panginoon Jesus ay hindi po nagsasalita na o wala siyang sinasabi na nag-aakay sa tao na ipalagay na yung pag-aangkin ng pananampalataya ng walang may pagnanais at tunay na pag-ibig at pagsunod ay ano raw po, yung mga taong walang willing, genuine love and obedience, ano po, hindi sila magkakaroon ng katiyakan na makakapasok sa banal na syudad. Ano ho? Kaya dito atin pong naunawaan yung pong ating pinag-aaralan mga kapatid, na yun pong sinasabi na si Kristo ang author and finisher of our faith ay totoo po yun. Gawain po ni Kristo na tayo po iligtas mula sa simula hanggang wakas. Siya po ang atin pong tagapagligtas. Siya yung gumagawa ng ating pananampalataya. Pero hindi po nangahulugan na ang pagliligtas na yan ay gawain lang lahat ng Diyos. Merong bahagi o merong punto na yun po ay gawain lahat ng Diyos. Yun pong unang bahagi. Yun pong tinatawag na salvation from the power of sin. Yun po yung tinatawag na imputed righteousness, justification by faith. Yun po yung gawain ng Panginoon Jesus para sa tao. Ano ho? Pero sa ikalawang bahagi, ang tao po ay meron pong dapat gawin upang siya po ay makapanagumpay laban sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo po ay dapat na makipagtulungan kay Kristo. Kaya sabi nga doon sa ating binasa kanina, nais ni Kristo na tayo'y makipagtulungan sa Kanya na tapusin ang Kanyang gawain dito sa lupa. Kaya nawa tayo po ay maging kabahagi ng gawain ng Panginoon Jesus, na hindi lang natin isipin na ang Diyos lang ang gagawa, na tayo ay wala ng bahagi. Ano? Mali daw yun. Maliwanag yung ating mga binasa mga kapatid. Tayo po ay meron pong bahagi na dapat gampanan sa ikalawang bahagi ng pagliligtas para sa tao. So huwag tayo maging presumptuous, ano, na huwag natin isipin kahit ano na lang, maging masunurin o hindi, ililigtas ako ni Kristo kasi siya yung author and finisher of our faith. So maling kaisipan po yon. Dapat nating maunawaan ng malinaw kung ano po ang kahulugan ng pahayag na ito, na si Jesus ang author and finisher of our faith. Na ito po ay hindi po presumptuous na pagliligtas. Ito po ay gawain, joint operation ng tao at ng Diyos. Ano ho? Pero yung merit ng pagliligtas, ito po ay 100% sa Panginoon ito. Yung kaligtasan ng tao, hindi po ito 50-50. Hindi 50% sa Diyos at 50% sa tao, hindi po ganon. Yun pong kaligtasan ng tao, 100% yan po ay kaloob ng Diyos. Yun pong gawain ng tao ay makipagtulungan lamang sa ating Panginoon Jesus. Ano ho? Kinakailangan sundan natin ang kalooban ng ating captain. Siya yung author o captain ng ating pananampalataya. Kaya nawa atin pong naunawaan ng malinaw ang atin pong pag-aaral sa araw na ito, at naway napagpala pang bawat isa. At bilang pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin ang tahanan po sa itaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong natalakay. Naway ito po ay may kintal sa aming puso't isipan, at tulungan po kami na patuloy na lumago sa pag-aaral na inyo pong mga banal na salita. Nawa ang bawat isa na nakapakinig sa mga mensahe, naway sila po ay nabuksan ng mga isipan at patuloy pong magsaliksik at patunayan sa kanilang mga sarili ang amin pong tinalakay na ito. At naway kanila pong pakinggan ang inyong tinig na sa amin ay nagbibigay ng mga katotohanan mula sa inyong mga banal na salita. At naway ito po ay aming may sa kabuhayan
at magtamo ang bawat isa ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ang lahat po ito ay amin pong idinadalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.